ikalabing-anim na kabanata. Lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at Saduceo. Naghahanap sila ng may paparatang sa kanya, kaya't hiniling nilang magpakita siya ng isang tanda mula sa langit. Ngunit sumagot si Jesus, Kapag dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging maganda ang panahon bukas dahil maaliwalas ang langit. At kung sa umaga na may sinasabi ninyo, uulan ngayon dahil madilim ang langit. Nakakabasa kayo ng palatandaan sa langit, ngunit hindi ninyo mabasa ang mga palatandaan ng kasalukuyang panahon? Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Jonas. at iniwan sila ni Jesus. Nang tumawid sa ibayo ang mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at mga Saduceo. Nag-usap-usap ang mga alagad. Kasi wala tayong dalang tinapay. Kaya sinabi niya yon. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila kaya't sila'y tinanong, Bakit ninyo pinag-uusapan kayo'y walang dalang tinapay? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Wala pa ba kayong pagkaunawa hanggang ngayon? Nakalimutan na ba ninyo kung paanong pinaghati-hati ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang taing na tinapay ang lumabis? Gayon din, ang 7 tinapay para sa 4,000. Ilang kaing na tinapay ang lumabis? Hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko nang sabihin ko sa inyong mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at mga Saduceo. Hindi ba ninyo maunawaan ito? at naging maliwanag sa kanila na sila'y pinag-iingat niya sa mga turo ng mga Pariseo at mga Saduceo at hindi sa pampaalsang ginagamit sa tinapay. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, Ano ang sinasabi ng madla kung sino ang anak ng tao? at sumagot sila, Ang sabi po ng ilan si Juan na tagapagbautismo kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang masasabi ninyo? Sino ako? tanong ni Jesus sa kanila. Sumagot si Simon Pedro. Kayo po ang Mesyas na anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mapalad ka, Simong anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal din sa langit. At ang pahintulutan mo sa lupa ay pahintulutan din sa langit. at mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Mesiyas. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, Dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari, ng mga Hudyo, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin. Ngunit sa 3 araw, ako'y muling mabubuhay. niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari yan sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Umalis ka sa harapan ko, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ni namang sumunod sa akin, kailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan niyon. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit niyon.
Ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang buhay naman niya ang mawawala. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong yo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggang sa makita nila ang anak ng taong dumarating bilang hari. 17 kabanata. Pagkaraan ng 6 na araw, isinamin ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Habang nagsasalita siya'y nilililiman sila ng nagliliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, sila'y natakot ng labis at nagpatira pa. Nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo. Sabi niya, Huwag kayong matakot. nang tumingin sila ay wala na silang nakita kundi si Jesus. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nasaksihan, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Tinanong siya ng mga alagad, Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang pumarito si Elias? Sumagot siya, Paparito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila. At tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao. Naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya. Pagbabalik nila'y may dinatnan silang maraming tao. Lumapit kay Jesus ang isang lalaki, lumuhod sa harap niya at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak ko. Siya po'y may epilepsya at lubang nahihirapan kung sinusumpo. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, Mga taong napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus ng walang ibang nakakarinig. Bakit po hindi namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, sinasabi ko sa inyo kung maging katulad man lamang ng maliit na buto ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. Nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, Ang anak ng tao ay pagtataksilan at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa 3 araw. at sila'y lubhang nalungkot. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Tanong nila, Opo,
Sagot ni Pedro. At nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus, Ano sa palagay mo, Simon? Sino ang dapat magbayad ng buwis sa hari ng isang bansa? Ang mga mamamayan ba o ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po? Tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, Kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo. Ibuka mo ang bibig niyon at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo yon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. 18 kabanata. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong. Sino pong pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, Tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito alang-alang sa akin, ay ako ang tinatanggap. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y talian sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat, kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kahabag-habagang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga may iwasan ang pagdating ng tukso. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo yon at itapon. Mas mabuti pa ang makapasok ka sa langit na putol ang isang kamay o paa, kaysa may dalawa kang kamay o paa at itapon ka sa apoy na hindi namamatay. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo yon at itapon. Mas mabuti pang mapunta ka sa langit na bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking amang nasa langit. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga yon? Hindi ba niya iiwan ang 99 sa bundok upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, ayaw ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. At anumang pahintulutan ninyo sa lupa, ay pahihintulutan sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa panalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus,
Hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang haring hingan ng ulat ang kanyang mga tauhan tungkol sa kanilang pamamahala. Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang may bayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang makabayad. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ko ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang na 200 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg, sabay sigaw, "Magbayad ka ng utang mo!" Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, "Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malaman yon. Kaya't pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Ipinatawag ng hari ang malupit na tauhan. "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. "Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid." 19 na kabanata. Pagkatapos niyang ipangaral ang mga bagay na ito, umalis si Jesus sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng ilog Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at dooy pinagaling niya ang mga may sakit. May ilang pariseyong lumapit sa kanya at nagtangkang humanap ng may paparatang sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, Hindi pa ba niyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang may sabing, "Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi iisa." Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. tinanong siya ng mga pariseyo, Kung gayon, bakit inyutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan ng diborsyo bago niya hiwalayan ito? Sumagot si Jesus, Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya, maliban kung ang asawa niya'y nakiapid sa iba. Sinabi naman ng mga alagad, Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag na siyang mag-asawa. Sumagot si Jesus, Hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba'y nagkaganoon dahil sa kagagawan ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makakatanggap ng mga salitang ito ay siyang gumawa nito. may nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Pinagalitan sila ng mga alagad, ngunit sinabi ni Jesus,
Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ipinatunggan niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos ay umalis na siya. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung anong mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Alin sa mga yon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magiging saksi para sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, Tinutupad ko na po ang lahat ng yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyo, napakahirap sa mayayaman ang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko pa rin, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito kaya't naitanong nila, Kung gayon, sino po ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, Hindi ito magagawa ng tao. Ngunit, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nagsalita naman si Pedro, Tignan po ninyo. Iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, Tandaan ninyo ito. Kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan ni Juan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna. 20 kabanata. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang may-ari ng ubasan na lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, Pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-aalas 12 ng tanghali at nang mag-aalas 3 ng hapon. At ganun din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila. At sinabi niya, Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon
ay tumanggap ng tig-1 denaryo. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-1 denaryo. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, 1 oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila. Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang para sa'yo at umalis ka na. Ano sa'yo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng bayad ko sa'yo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil sa ako'y nagmagandang loob sa iba? At sinabi ni Jesus, Ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, Pupunta tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari ng mga Hudyo at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y hahatulan ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin, at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa 3 araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang 2 niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumugot siya, Sana po'y paupuin ninyo sa inyong tabi ang 2 kong anak na ito. Isa sa kanan at isa sa kaliwa kapag naghahari na kayo. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. sabi ni Jesus sa kanila, Matitiis ba ninyo ang hirap na titiisin ko? Opo, tugon nila. At sinabi ni Jesus, Daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa mga pinaglaanan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ang nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod ng iba. At sinuman sa inyo na ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. May 2 bulag na nakaupo noon sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila'y nagsisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin! Pinagsabihan sila ng mga tao at pinapatahimik, ngunit lalo silang nagsisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin! Tumigil si Jesus. Tinawag sila at tinanong. Anong ibig ninyong gawin ko para sa inyo? Sumagot sila. Panginoon, gusto po naming makakitang muli. Nahabag si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sumunod sa kanya. 21 kabanata.
Malapit na sila sa Jerusalem, at pagdating nila sa Betfage sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang pisiro. Kalagan ninyo ang mga ito at dalhin dito. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong, kailangan nyo ng Panginoon, at ipapaubaya niya agad ang mga iyon sa inyo. nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sa lungsod ng Sion, ay sabihin ninyo, hari mo'y dumarating, siya ay masdan mo, mapagpakumbaba, nakasakay sa asno, at sa isang bisiro, anak ng isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal. Pagkatapos, sumakay dito si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumuto ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, Purihin ang anak ni David! Pinagpala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon! Purihin ang Diyos! Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila, Si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea. sagot ng karamihan. Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon. Ipinagtataob din niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, Sinasabi sa kasulatan, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa niyo itong yungib ng mga magnanakaw. habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Nagalit ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo ng Purihin ang anak ni David! Purihin ang anak ni David! sinabi nila kay Jesus. Di mo ba narinig ang sinasabi nila? Naririnig ko. Tugon ni Jesus, Bakit? Hindi pa ba niyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri? iniwan sila ni Jesus at lumabas siya ng lungsod papuntang Betanya. Doon siya nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, nang si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya'y nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan yon. Wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang, kaya't sinabi niya dito, Hindi ka na mamumunga kailanman. agad na natuyo ang puno. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. Paanong natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. Sumagot si Jesus, Tandaan ninyo, kung kayo'y mananalig sa Diyos at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang yan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Pumasok si Jesus sa templo. Habang siya'y nagtuturo doon, lumapit sa kanya ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga pinuno ng bayan at siya'y tinanong. Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? Sumagot si Jesus, Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ang tanong ko, sasabihin ko naman sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? at sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ngunit,
Kung sasabihin natin mula sa tao, baka naman kung anong gawin sa atin ang taong bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus. Hindi namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ano ang palagay niyo rito? May isang taong may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago siya ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganon din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, Opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa 2 ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po. sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang masasamang babae ay nauuna pang magpasakop sa paghahari ng Diyos kaysa inyo. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang masasamang babae. Nakita niyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at tinayuan ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang pinaalagaan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit, sinunggaban ng mga kasama ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas marami pang tauhan. Ngunit, ganon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin ng mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, Lilipulin niya ang mga masasamang iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy pa si Jesus, Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi sa inyo maghahari ang Diyos, kundi sa mga bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog, at ang mabagsakan nito'y magkakaluray-luray. Narinig ng mga punong pari ng mga Hudyo at ng mga Pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinapatamaan niya. Siya ay dadakpin sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta. 22 kabanata. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki.
Sinugo niya ang kanyang mga utusan upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga utusan at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May pumunta sa kanyang bukid at meron namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga utusan, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong yon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga utusan, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga utusan at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama't mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magganggalit ang kanyang mga ngipin. Bilang pagtatapos, sinabi ni Jesus, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang napili. Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilang mga alagad nila at ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ng ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat pareho ang pagtingin nyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya't sinabi niya, Kayong mapagkunwari, bakit ibig ninyo kong huliin? Akin ang isang salaping pambuwis. At siya'y inabutan nila ng isang denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa emperador po! Tugon nila, kaya't sinabi niya sa kanila, Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya, at sa Diyos ang para sa Diyos. Namangha sila nang marinig ito, at sila'y umalis. Nang araw ding iyon, may lumapit kay Jesus na ilang Saduseo. Ang mga ito ay hindi naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, Guro, itinuro po ni Moises na kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa nabiyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po'y may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay siyang walang anak. Kaya't ang kanyang asawa ay pinakasalan ng kanyang kapatid. Gayon din po ang nangyari sa pangalawa. Sa pangatlo, hanggang sa pang-7. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya'y napangasawa nilang lahat. Sumagot si Jesus, Maling-mali ang iniisip ninyo. Palibhasay di ninyo alam ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos.
Sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, "Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob." Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang turo. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. At sumagot si Jesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Tinanong naman ni Jesus ang mga Pariseyong natitipon doon. Ano ang pagkaalam ninyo tungkol sa Mesyas? Kaninong anak siya? Kay David po. Sagot nila. Kung gayon, sabi ni Jesus, bakit siya tinawag ni David na Panginoon nang nasa kanyang espiritu? Ganito ang kanyang sinabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, "Maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paanong masasabing anak ni David ang Mesyas? Isa man sa kanila'y walang nakasagot, at mula nooy wala nang nangahas magtanong sa kanya. 23 kabanata. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Pinagpapasa nila ng mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga yon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noot braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga tanging upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang iginagalang sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, ang Mesyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila pagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong magpasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang mga ibig magpasakop. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kung ito'y mahikayat na ninyo, ginagawa ninyo siyang masahol pa kaysa inyo.
kaya't lalong may dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninuman ang templo sa panunumpa, walang anuman ito. Ngunit, kung ang gagamitin niya ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninuman ang dampana sa panunumpa, walang anuman ito. Ngunit, kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dampana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag nanumpa ang sinuman na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito. Kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. At kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo, mga mapagkunwari. Ibinibigay ninyo ang 10 bahagi ng naaani ninyong pampalasa ng pagkain. Ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaang gawin ang mga ito, kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng 10 bahagi ng ani. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo. Mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan. Ngunit ang mga yon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na pareseyo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo. Mga mapagkunwari, ipinagpapatayo ninyo ng libingan ng mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami sasama sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong yan, inaamin na ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Mga ahas, lahi ng mga ulupong, hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno? Kaya nga, magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, mga pantas at mga tagapagturo. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y papako sa krus. Ang iba'y hagupitin ninyo sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. Kaya nga, parurusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng taong pinatay na walang sala, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na anak ni Barakias. Pinatay ninyo si Zacarias sa pagitan ng santuaryo at ng dambanang sunugan ng mga handog. Sinasabi ko sa inyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay na yon ay mararanasan ng mga taong nabubuhay ngayon. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo.
Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw ninyo. Kaya't ang inyong templo ay mawawalan ng tao. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. 24 na kabanata. Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, Nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng ibang bato. Lahat ay iguguho. Noon, si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya ay nakaupo ron, tinanong siya ng kanyang mga alagad nang walang ibang nakakarinig. Kailan po ba mangyayari mga sinabi nyo? Ano pong magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na siya ang Mesyas. At marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita kayo tungkol sa mga digmaan. Ngunit, huwag kayong mababahala. Dapat mangyari ang mga yon. Ngunit hindi pa yun ang wakas. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap, tulad ng isang nanganganak. Sa mga panahong yon, kapopuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapopuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang marami. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit maliligtas ang mananatiling tapat hanggang wakas. At ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At saka darating ang wakas. Kapag nakikita ninyong nagaganap na sa takong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng bumabasa. Ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang nasa bubong ay huwag nang mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso sa mga araw na yon. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa panahong yon, ang mga tao ay magtaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong yon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang panahong yon. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Mesyas, o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may mga huwad na Mesyas at may lilitaw na mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari, pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo.
Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta doon. Kung sabihin nila, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga agila. Pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong yon, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay nananariwa at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y paparating na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay mananatili. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Nang mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong yon, may 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't magbantay kayo, dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam ng puno ng sambahayan kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaasahan. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Mapalad ang aliping yon kapag dinatnan siyang naglilingkod ng matapat sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kung masama ang aliping yon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang ibang mga alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping yon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng kanyang Panginoon at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Dooy tatangis siya at magngangalit ang ngipin. Ika-25 kabanata.
Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok sila sa paghihintay at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal! Lumabas na kayo upang salubungin siya!" Agad pumango ng 10 talaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan." "Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon naman ng matatalino. "Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala." Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya't tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto. Ang isa na may 2,000 salaping ginto. At ang isa pa'y 1,000 salaping ginto. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal yon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita ng 2,000 salaping ginto pa. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang yon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, "Panginoon, heto po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 salaping ginto na tinubo ko." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, "Panginoon, heto po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo ko." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, "Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaong ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang salaping iniwan ninyo sa akin." "Masama at tamad na lingkod," tugon ng kanyang Panginoon. "Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at sasagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan. Tatangis siya doon at magngangalit ang kanyang ngipin."
Pagdating ng anak ng tao bilang hari, nakasama ang lahat ng anghel, ay uupo siya sa kanyang maringal na trono. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao, at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga matuwid, at sa kaliwa ang di matuwid. Pagkatapos, sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo sa kahariang inihanda para sa inyo, mula pa nang likhain ang sandibutan. Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom. Ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong tinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo iyon sa isa sa mga pinakahamak kong mga kapatid, iyon ay sa akin ninyo ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayas kayo sa harapan ko, mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y walang maisuot. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matirhan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan." Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. 26 na kabanata. Matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Pasko na. Ang anak ng tao ay pagtataksilan upang maipapako sa krus." Ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga pinuno ng bayan ay nagkakatipon noon sa palasyo ng pinakapunong pare na si Caifas. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Ngunit sinabi nila, "Huwag sa kapistahan, magkamakagulo ang mga tao." Nasa Betanya noon si Jesus sa bahay ni Simong Ketongin. Habang siya'y kumakain, lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa ulo ni Jesus. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. "Bakit inaksaya ang pabango?" Tanong nila. "Naipagbili sana iyon sa malaking halaga at naibigay sa mga dukha ang pinagbilhan." Alam ito ni Jesus kaya't sinabi niya, "Bakit ninyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi niyo kasama sa habang panahon. Hindi pa may binuhusan na niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, sa
Saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, mababanggit ang ginawa niyang ito at lagi siyang maaalala. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari ng mga Hudyo. Ano pong ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon di binayaran nila si Judas ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, Saan po ninyo ibig na ipaganda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Sumagot siya, Puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit ng kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya'y sa bahay ninyo kakain ng hapunang Pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus. Inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing ang iyon, dumulog sa mesa si Jesus kasama ang 12 alagad. Habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo. Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya. Hindi ako yun. Di po ba, Panginoon? Sumagot siya, Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ay siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit kabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na siya ipinanganak. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din. Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, Ikaw na ang nagsabi. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Uminom kayong lahat nito, Sabi niya, sapagkat ito ang aking dugo. At sa pamamagitan nito ay gumagawa ng kasunduan ng Diyos sa tao sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. at pagkaawit ng isang himno, sila'y nagtungo sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Nagsalita si Pedro, Kahit na po iwanan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwanan. Tandaan, tugon ni Jesus, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Ngunit matigas na sinabi ni Pedro, Kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. ganon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, Dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, Ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari,
Ilayo mo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at tinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi maaaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang 3 alagad at muli siyang nanalangin at yun din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras ng anak ng tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Bumangon kayo at tayo na. Narito na ang magtataksil sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na isa sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Sugo sila ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, Kung sino ang halikan ko, siya ang dakpin ninyo. Nilapitan agad niya si Jesus at binati. Magandang gabi po, Guro. Sa kahinagkan, sinabi sa kanya ni Jesus, Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. At siya ay nilapitan nila at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at natagpas ang tenga niyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ibalik mo yung tabak sa lalagyan. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay padadalhan agad niya ako ng libu-libong mga anghel? Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Binalingan niya ang mga tao at sinabi, Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw ay nauupo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ko dinakip. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiphas, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Doon nagkakatipon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng bayan. Sumunod si Pedro, ngunit hindi gaanong lumalapit. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong pari, pumasok din siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ng mga bantay. Ibig niyang makita kung ano ang mangyayari. Samantala, ang mga punong pari ng mga Hudyo at iba pang kabilang sa Sanhedrin ay naghahanap ng sinungaling ng saksi laban kay Jesus upang ito'y maipapatay. Kahit na maraming humarap at sumaksi ng kasinungalingan tungkol sa kanya, wala silang matagpo ang makakapagpatutuong si Jesus ay dapat mamatay. Sa wakas, may 2 humarap at nagsabi, Sinabi ng taong ito na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muling itayo sa loob ng 3 araw. Tumindig ang pinakapunong pari at sinabi kay Jesus, Wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa'yo? Ngunit hindi umimik si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pari, Iniutos ko sa'yo sa ngalan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw ang Mesyas na anak ng Diyos. Sumagot si Jesus, Kayo na ang nagsabi. At sinasabi ko pa sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapap. Pagkarinig nito, pinunit ng pinakapunong pari ang sariling damit at sumigaw, Ginabastangan niya ang Diyos! Hindi na natin kailangan ng magsaksi! Narinig ninyo ang kanyang paglabastangan sa Diyos! Ano ang pasya ninyo? Sumagot sila,
dapat siyang mamatay! At dinuraan nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok. Pinagsasampal naman siya ng iba at kinutya. Hoy! Kristo! Hulaan mo nga kung sinong sumampal sa'yo! Samantala, si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang udusang babae at sinabi sa kanya, Kasamahan ka rin ni Jesus sa taga-Galilea, hindi ba? ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang udusang babae. Sinabi nito sa mga naroon, Ang taong ito ay kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. muling nagkaila si Pedro. Isinusumpa ko. Hindi ko nakikilala ang taong yun. Maya-maya'y lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, Isa ka nga sa mga tauhan niya. Halatang halata ka sa iyong punto. Mamatay man ako. Talagang hindi ko nakikilala ang taong yan. sagot ni Pedro. At siyang pagtilaok ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus. Bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Ika-27 kabanata. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong pari ng mga Hudyo at mga pinuno ng bayan kung paano nilang may papapatay si Jesus. Kaya siya'y iginapos nila at dinala kay Pilato na siyang gobernador doon. Nang makita ni Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pare at mga pinuno ng bayan ang 30 salaping pilak. Sinabi niya, Nagkasala ko. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong wala ni bahid ng kasalanan. Ano pakialam namin sa'yo? Bahala ka sa buhay mo! sagot nila. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang mga salaping pilak at pagkaalis doon, siya'y nagbigti. Pinulot ng mga punong pare ang mga salaping pilak. Sinabi nila, Labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kamangyaman ng templo sapagkat bayad ito sa buhay ng isang tao. nagkaisa sila na ang salaping iyon ay ibili ng bukid ng isang magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Mula noon, ang bukid na iyon ay tinawag na Bukid ng Dugo hanggang sa panahong ito. Sa ganitong paraan, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Kinuha nila ang 30 salaping pilak. Ang halagang katumbas niya ayon sa mga Israelita at ginamit ito upang bilhin ang bukid ng isang magpapalayok ayon sa inutos sa akin ng Panginoon. Iniharap si Jesus sa gobernador at siya'y tinanong nito. Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus. Kayo na ang may sabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan, hindi siya umimik. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba narinig ang paratang nila laban sa'yo? ngunit hindi pa rin siya umimik, kaya't nagtaka ng labis ang gobernador. Kinaugalian na ng gobernador na tuwing Paskwa ay magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. May isang kilalang bilanggo noon na ang pangalan ay Barabas. Kaya't nang magkatipon ng mga tao ay tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Mesiyas? Alam ni Pilato na naiinggit lamang sila kaya nila isinakdal si Jesus. Bukod dito, nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa. Huwag kang makialam sa taong yan. Wala siyang kasalanan. Ngayon ay pinapahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong pari ng mga Hudyo at ng mga pinuno ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas!
Sigaw ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Mesiyas? at sumagot ang lahat, Ipako siya sa krus! Bakit? Ano ang nagawa niyang masama? tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan. Ipako siya sa krus! Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang ba'y magkagulo, nagpakwa siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Bahala kayo. Sabi niya. Sumagot naman ang mga tao, Pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya! Pinalaya nga ni Pilato si Barabas at pinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, ibinigay siya sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal ng gobernador si Jesus sa palasyo ng gobernador at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya'y hinubaran nila at sinuutan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos ay pinahawak siya ng halamang tambo sa kanang kamay. Siya'y ininsulto nila at niluhod-luhuran at pinati ng ganito, Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinagduduraan pa nila. Kinuha nila ang tambo at ito'y inahampas sa kanyang ulo. Matapos kutsain, hinubad nila ang balabal at muling sinuutan ng sariling damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa krus. Paglabas ng lunsod, nakita nila ang isang lalaking taga Sirene na ang pangalay Simon. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Dumating sila sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin ay puok ng bungo. Binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng abdo, ngunit nang matikman niya yon, ay hindi niya ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. At pagkatapos, naupo sila upang siya'y bantayan. Isinulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo. May dalawang tulisang kasama niyang ipinako sa krus, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Ininsulto siya ng mga nagdaraan. Pailing-iling nilang sinasabi, Hindi ba't ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus! Kinutya rin siya ng mga punong pari ng mga Hudyo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Sinasabi nila, Iniligtas niya ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siyang hari ng Israel? Buwaba lang siya ngayon sa krus ay maniniwala na kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siyang anak ng Diyos. Tingnan natin kung ililigtas siya ng Diyos. nilait rin siya ng mga tulisang ipinakong kasama niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lema sabachthani. Na ang ibig sabihin, Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ko pinabayaan? ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon, kaya't sinabi nila, Tinatawag niya si Elias.
May isang tumakbo at kumuha ng espongha. Binasa ito ng maasim na alak, nilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Sinabi naman ng iba, Hintay muna! Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya! Muling sumigaw si Jesus ng malakas at nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa Jerusalem at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat na nangyari. Sabi nila, Tunay na si anak ng Diyos. naroon ding nagmamasid sa di kalayuan, ang mga babaeng mula pa sa Galilea ay sumusunod na kay Jesus at naglilingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at ni Jose at ang asawa ni Zebedeo. Pagsapit ng dilim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang pangalay Jose. Siya ay tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus kaya't iniutos ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kinuha nga ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong telang lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip at saka umalis. Kasama sa paglilibing sina Maria Magdalena at isa pang Maria. Nakaupo sila sa tapat ng libingan. Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga Pariseo. Sinabi nila, Naalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na yon nung siya'y nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Kaya, pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumunta doon ang kanyang mga alagad at kunin ang bangkay. At pagkatapos ay ipamalit ang siya'y muling nabuhay. Ang pandarayang ito'y magiging masahol pa kaysa una. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan niyong mabuti ang libingan. kaya pumaroon nga sila at nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan sa mga kawal. Ika-28 kabanata. Makaraan ang araw ng pamamahinga, sa pagbubukang liwayway ng araw ng linggo, lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay, gaya ng kanyang sinabi. Hali kayo. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Pagkatapos, lumakad kayo agad at imbalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa inyo sa Galilea. Makikita niyo siya roon. Yan ang balitang dala ko sa inyo. At dali-dali nga silang umalis ng libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid kong pumunta sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagkaalis ng mga babae,
Pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pare ng mga Hudyo ang buong pangyayari. Nakipagpulong ang mga punong pare sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, Huwag kayong mag-alala. Kung makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganun nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang balitang laganap sa mga Hudyo. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.